Praise the Lord at isang magpagpalang araw po sa ating lahat at sa muli tayo po ay magsama-sama para sa ating tinatawag na Bible Q&A po mga kapatid dito po sa Gospel Force. Ayan, sa oras na ito, ayan, pasensya na mga kapatid dahil sa mga last video po natin ay sinasabi natin doon na ang ating pong mga susunod na topic actually is the Godhead. So mayroon pong mga humabol mga kapatid ng kanilang mga katanungan at I think mahalaga po mga kapatid na talakayin natin ito. Bagamat ito ay kabilang pa po sa ating mga topic na patungkol po sa kaligtasan. Ayan po mga kapatid. At isa po sa mga pinapo-focus natin dito, sabi ko nga sa aking mga post, ay ang pagpapahayag po ng salita ng Diyos patungkol po sa ikaliligtas ng tao. Ayan, para po mawala yung agam-agam at tinatawag natin na confusion sa mga nakasulat po sa Biblia, bibigyan po nating linaw ang ilang mga katanungan dito. Lalo na mga kapatid, dito po tungkol sa tinatawag na bautismo. So ang topic po natin na tatalakayin ngayon mga kapatid at kaibigan, ito pong patungkol po sa tinawag na Ephesians chapter 4 verse 5 na sabi doon, one Lord, one faith, and one baptism. Pasensya na mga kapatid, hindi ko na nabigyan ng panahon para ilagay pa sa ating mga reels para po makapag-comment kayo doon at na-mention po ang inyong mga sagot. Pero nag-send po tayo sa mga GC natin and I think yung iba nakasagot naman. Ayan, pero sa oras na ito mga kapatid, pagbibigyan po nating linaw ang tinatawag na katanungan na sinabi niya, sabi sa Ephesians chapter 4 verse 5, there's only one Lord, one faith, and one baptism. Ang kanyang tanong, ano ba itong tinawag na one baptism? Ito ba ay bautismo sa tubig or ito ay bautismo sa Espiritu? Ayan, kung kayo ang tatanungin mga kapatid, ano kaya itong one baptism na sinasabi sa Biblia ni Apostol Pablo sa Efeso 4:5 na sinasabi, meron lamang isang Panginoon, meron lamang isang pananampalataya at isang bautismo. Ang tanong, ano bang bautismo ito? Sa aking mga tinatanong mga kapatid, may sumasagot na ang tinutukoy daw dito na bautismo, na isang bautismo, ay ito ay tumutukoy sa bautismo sa tubig. Paano naman yung bautismo sa Espiritu mga kapatid? Kung yun ang tinutukoy na bautismo, na isang is bautismo, ibig sabihin nag-iisa lang talaga, malamang wala na palang bautismo sa Espiritu. May sumagot din naman mga kapatid na ito ay bautismo sa Espiritu. So ito yung paniniwala ng karamihan na ang bautismo natin ngayon ay wala ng bautismo sa tubig at ito lamang ay bautismo sa Espiritu na gaya ng sinabi ni Apostol Pablo na mayroon lamang isang bautismo at kaya sabi ng iba, wala na pong bautismo sa tubig. At ang kanilang paniniwala lang ay bautismo sa tinawag na Espiritu. Ayan, so dahil nga doon sa sinabi ni Pablo, meron lamang isang bautismo. Ayan, so sa oras na ito mga kapatid, pagbibigyan po natin nilinaw yan ang katanungan. Ito ba ay tumutukoy sa bautismo sa tubig? Or ito ay tumutukoy sa bautismo sa Espiritu? Or ito ba ay tumutukoy doon sa bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu? At kung yan ay tumutukoy sa bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu, na sinabi ni Pablo na meron lamang tinatawag na isang bautismo, paano natin ito masasabi na meron lamang isang bautismo bagamat mayroon tayong bautismo sa tubig at mayroon tayong bautismo sa Espiritu na pinaniniwalaan. Yan, sa oras ng mga kapatid, simulan po natin sa word na one. Actually, tatalakayin ko ito sana doon sa mga susunod pa natin na mga videos patungkol po sa Hebreo na tinatawag na ikad. Na ang word na one mga kapatid sa Hebreo, yan po ay tinawag na ikad. Ngunit pagdating po dito sa New Testament sa salitang Griego, ay nahati-hati po yan mga kapatid to give a specific meaning in the Greek word. Kasi pag sinabi nating ikad sa salitang Hebreo, ito po ay tinatawag na mayroon siyang dalawang meaning. Ano ba itong dalawang kahulugan? Ang kahulugan po ng salitang ikad is una, that is absolute numerical one. Ibig sabihin, ito po ay talagang sinabi mong isa. Halimbawa, isang tao ka, you are ekad. May sinabi nating isang Diyos, ayan mga kapatid, ekad. So, absolute numerical one. Pag sinabi naman natin mga kapatid na yung isang meaning ng ikad, that is united one, na gaya ng sinabi doon sa Genesis chapter 2 na ang lalaki ay hiwalay sa kanyang magulang and then makipag-isa siya doon sa kanyang asawa and then they become one flesh, isang laman. Hindi naman yung dalawang laman mga kapatid, hindi naman yung isang laman mga kapatid kasi dalawa sila. Pero bakit sila tinawag na isang laman? Kasi po the united mga kapatid, naging unity po mga kapatid. So ang ikad, ang ibig sabihin ay dalawa pong kahulugan, numerical and united. Bakit ba natin binanggit ang salitang ikad? First, para maintindihan po natin ano ba yung salitang one dito po sa tinanong sa atin na one baptism. Ayan,
puntahan po natin sa salitang Griego. Kasi po ang New Testament, sinulat po ito sa salitang Griego. Sa salitang Griego, ang ikad po mga kapatid, hindi na po siya ikad. Ngunit hinati po siya mga kapatid sa tatlo pong tinatawag na termino sa Griego para po mabigyan ng specific meaning kung ano po ang ibig sabihin ng or context doon sa isang talata mga kapatid. Ano ba itong tatlo na ito mga kapatid? Una, itong tinawag na heis. H-E-I-S mga kapatid. Heis or yung iba, hiyes pagkabasa. Okay, depende na sa inyo kung anong pagkabasa nyo doon. Pangalawa, itong tinawag na Mia. Pangatlo, itong tinawag na hen. Okay, paliwanag muna natin. Ano ba itong tatlong ito? Itong tatlong ito mga kapatid, ginamit ito sa Biblia na parehong one ang translation sa English. Okay? So, ano ba itong heis? Pag sinabi nating heis, that is an absolute one mga kapatid. Ayan, pag sinabi natin na meron lamang isang bata, meron lamang isang Diyos, meron lamang, halimbawa, sa akin, meron lamang isang microphone. That is heis po mga kapatid. Ibig sabihin, absolute numerical doon sa kanyang bilang, isa lang talaga. Ayan. Ano ba itong Mia? Ang Mia po mga kapatid, ang ibig po sabihin, every time na binabanggit ang salitang Mia po sa Biblia, sa salitang Griego, ito po ay tumutukoy sa United One. Ibig sabihin, halimbawa, pag sinabi nating one family, okay, mayroong isang pamilya. Isang pamilya but composed of father, mother, and son and daughters. Ayan mga kapatid. So, may mga anak, may ama, may ina, may mga anak. So pero isang pamilya lang sila mga kapatid. Isang kumpol. Ayan. So, that is United One. Ibig sabihin, marami ngunit iisa. Halimbawa, mga tao, nagkakaisa ang tawag po doon sa Biblia. That is Mia. Ano ba itong hen? Ang hen po mga kapatid, ito po ang term na neuter. Ano mang ibig sabihin ng neuter? Nasa kalagitnaan. Ano siya mga kapatid? From the word neutral sa mga motor. Ayan, sa mga nagdadrive dyan. Ang salitang hen, ito po ay tinawag na it's either numerical or United One. So, ang hen ay pwede siyang gamitin sa numerical or pwede rin siyang gamitin sa United One. Ayan. So, pero yung tatlo mga kapatid ay pareho po yung sa English ay one. Ayan. So, para maintindihan natin ito, ano ba itong salita dito sa Efeso 4:5 na sinasabi niya, meron lamang isang Panginoon, ayan, isang pananampalataya at isang bautismo. Dito po mga kapatid, kung balikan po natin sa salitang Griego, ang salita pong one Lord, ang one po doon ay heis. Ibig sabihin, absolute numerical one. There is only one Lord. Pag sinabi doon mga kapatid, one faith, meron lamang isang pananampalataya. Heis pa rin ang nakalagay po mga kapatid. Paano naman ito sa bautismo? Sa bautismo, dito tayo magtataka. Kasi ang nakalagay sa bautismo, hindi siya heis at hindi rin hen. Ano bang nakalagay dito sa bautismo pag sinabi na one baptism? Sa salitang Griego, that is Mia Baptisma. Anong ibig sabihin? United po mga kapatid ang kahulugan. Bakit ba united? Ayan. So mamaya tatalakayin natin yan. Ngunit magbibigay po tayo ng mga halimbawa mga kapatid dito po sa Biblia, yung salitang Mia at saka heis. Ayan. So napakalaga po mga kapatid sa pag-aaral po ng Biblia na malaman po natin ang pinaka-original na tinatawag na lingwahe po ng Biblia para po atin pong lubos na maintindihan ang meaning po nito. Ayan, dito po sa verse 4, nasabi doon mga kapatid, for there is, sabi niya dito sa verse 4, for there is one body, heis, for there is one spirit, heis pa rin, ibig sabihin, numerical, isa lang talaga, and there is one hope. Mia na naman ang ginamit. Bakit one hope mga kapatid? Kasi po, tayo po ay iba-iba po ang ating tinatawag na hope. May sa Old Testament ay ang kanilang hope is yung the final sacrifice. Sa atin mga kapatid is through the gospel. Actually, mahabang explanation yan. Pero pinaliwanag lang natin doon yung one. Ayan, magbibigay tayo ng ibang mga talata sa Biblia. Sa Biblia, mayroon pong binanggit mga kapatid na tinatawag doon na there is only one soul. Ano ba itong one soul? Ito po ay hindi tumutukoy sa bawat tao, ngunit tumutukoy po doon sa karamihan na sila po ay nagkakasundo. Halimbawa, dito po sa Acts chapter 4, nasabi dito, and the multitude of them that believe, sabi niya dito mga kapatid, ang karamihan, sa pasimula pa lang mayroon ng karamihan. Ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkaisa ang puso. Yung isa po doon mga kapatid sa English, sabi niya, were one heart and of one soul. Ang one heart dito mga kapatid at one soul, yung salitang one, ay hindi po siya heis, kundi Mia. Anong ibig sabihin? Kasi marami sila na nagkakaisa. Ibig sabihin, united one po mga kapatid.
Again, magbibigay pa tayo ng halimbawa dito po mga kapatid sa Acts chapter 19, nasabi dito, when they knew that he was a Jew, all with one voice, about the space of 2 hours, cried out. Sila'y sumigaw with one voice. Ang ibig sabihin ba mga kapatid, isa lang ang sumigaw doon? Hindi. Silang lahat na nagkakaisa, sumigaw. Ano bang ibig sabihin doon sa one voice? Sa one po doon mga kapatid, sa salitang Griego, yan po ay mia. Okay, magbigay pa tayo ng ibang halimbawa. Dito po sa Acts chapter 21, verse 7, sabi ito mga kapatid, and when he had finished our course from Tyre, we came to Ptolemais, ayan, and salute the brethren, and abode with them one day. Okay, dito sa salitang one day, hindi rin ito heist. Brother BJ, bakit hindi ba heist ang one day? Kasi po, yung isang araw natin, it's composed po siya mga kapatid of day, from umaga hanggang hapon, and then buong gabi rin po mga kapatid. So, isang araw na day, na literal na day, at saka one night po mga kapatid. So that is 24 hours. Gabi at araw. So yan po ang sinabi natin dito mga kapatid na isang araw. Bakit siya naging mia? Dahil united po mga kapatid. A day and night, that is one day po mga kapatid. According to the book of Genesis, ayan, basahin nyo lang po mga kapatid, Genesis chapter 1, in times of creation, na sinabi ng Panginoon, there is a day, there is a night, and that is the first day. So ang first day doon mga kapatid, ikad, in the Greek word, that is mia. Ibig sabihin, that is united one. Okay, magbigay pa tayo ng ibang halimbawa mga kapatid dito sa mag-asawa. Ephesians chapter 5, verse 31, sabi niya, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined, dalawa mga kapatid, unto his wife, and they shall be one flesh. Isang laman. Although dalawa sila, pero they become one flesh, isang laman. Sa Tagalog, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa, united, ay magiging isang laman. Okay? So yan po ang sinasabi sa Biblia pag sinabi po nating mia at saka heist. Heist, ibig sabihin absolute numerical one. Mia, that is united one. Magbigay pa tayo ng ibang halimbawa, yung pinaghalong heist at saka mia. Dito po mga kapatid, John chapter 10, sabi dito, and other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold, isang kawan. Yung mga tao ay maging isang kawan, ibig sabihin marami sila. Ano ba ito? United or numerical? That is united. Kaya po sa Biblia, ang translation ng one fold, yung one doon, that is mia. Ano ba ito? And one shepherd. Ano ba itong one shepherd? Mayroon lamang isang pastor. Sino ba yung isang pastor na tinutukoy John chapter 10? That is our Lord Jesus Christ. So ang translation dito, hindi na mia, kundi heist, dahil absolute numerical one. Okay? Actually marami pa mga kapatid, pero last na lang ito, magbibigay tayo ng halimbawa mga kapatid sa pinaghalong heist at saka mia para lubos po natin maintindihan. Philippians chapter 1, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, but whether I come and see, sabi niya mga kapatid, you, or also be absent, I may hear of you, your affairs, that you stand fast in one spirit. Okay? Ilang espiritu mga kapatid? One spirit. That is numerical one. Talking about the Spirit of God. There's only one spirit with one mind striving together for the faith of the gospel. So, yung isang espiritu sa atin, ikaw ngayon na nanonood, meron kang espiritu ng Diyos, meron akong espiritu ng Diyos, hindi po yan marami. Hindi ibig sabihin, dalawa na, tatlo na ang espiritu ng Diyos, kundi isang espiritu lamang ang nasa iyo at sa akin. Pero dito sabi mga kapatid, kaya sabi dito, one spirit, that is heist. Okay? So, ano ba itong sabi dito mga kapatid? Magkakaroon tayo ng one mind, magkaisa ng kaisipan. Ayan. Ano ba itong one mind? Dito mga kapatid, dahil marami tayo, ikaw meron kang pag-iisip, meron din ako pag-iisip, pero iisa ang pag-iisip natin. Ano ibig sabihin? United one. Kaya po sa Biblia, ang translation, ang pinaka-original po na text or lingwahe, that is mia po mga kapatid. Anong ibig sabihin? Balik po tayo dito sa Ephesians chapter 4 verse 5 na sinasabi, ano ba ang isang bautismo? Yan ba ay ang bautismo sa tubig or bautismo sa espiritu? Actually mga kapatid, kung intindihin po natin ang talata, that is mia, ibig sabihin united, okay? Dalawang klase, ngunit iisang bautismo. Ano ba itong isang bautismo? Basahin natin mga kapatid, John chapter 3 verse 3, sabi ni Jesus Christ, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. That is baptism po mga kapatid. To be born again is to be baptized. Ngayon nagtanong si Nicodemo,
Lord, paano ba ako maipanganak muli? Matanda na ako. Pinaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo, ano ba yung kapanganakang muli? Ilan bang kapanganakan muli? Isa lang mga kapatid. Ano yon? That is baptism. Pero ang sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 5, Mia united, dalawang klase, ngunit isang bautismo. Okay? So, ano ba ito mga kapatid? Sabi ni Jesus Christ, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ano yung isang bautismo mga kapatid? To be born of water and to be born of Spirit, na hindi mo pwedeng paghiwalayin mga kapatid, na kailangan maganap yan sa isang tao mga kapatid. Kaya nga po ang born again, it's not about baptism of water. Hindi lang po ito baptism of the Holy Spirit. The born again mga kapatid na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, that is to be born of water, baptism sa tubig, and to be born in Spirit, that is baptism in the Holy Spirit po mga kapatid. I think napakaliwanag mga kapatid ang ating pong sinasabi sa araw na ito, and I hope mayroon kayong nalalaman. Ayan, pasensyahan nyo na mga kapatid dahil marami po talagang humahabol sa ating pong talakayan at katanungan, at I think it is necessary mga kapatid na talakayin po natin dito po sa ating programa para mabigyan po ng linaw ang bawat katanungan. Ayan, salamat po mga kapatid, sa muli tayo po ay magbabalik dito po sa ating programa. At wag nyo na rin pong kalimutan, i-follow po ang ating page. Ayan, dito po, Gospel Force. And then we have YouTube channel. Hindi po natin pinopromote ang ating YouTube channel, pero pinopromote po natin doon ang ating pong mga composed na mga songs. Ayan, Christian songs po mga kapatid at kaibigan. Ayan, at pwede nyo rin pong i-share. Nandyan po yung link, may makita kayo dyan na mga kapatid na channel, or ilalagay ko po yung link sa comment at saka sa description po mga kapatid sa video ito. And then pwede nyong i-click dyan mga kapatid para ma-direct kayo para po sa mga lahat ng videos. Ayan, pag i-click nyo yan, mapupunta po kayo doon sa Messenger na kung saan doon nyo na makikita ang lahat ng videos about Godhead and way of salvation na merong pagkasunod-sunod mga kapatid. Ginamit po ito ng ating mga ilang pastor para i-share po doon sa iba. Sa pamamagitan doon ay para na rin nag-Bible study sila, and then na-reach out nila, at marami pong mga nabaptize po mga kapatid at kaibigan. Glory to God. And of course, hindi ko na i-mention dito mga kapatid, pero soon, ayan, siguro i-mention ko dito yung mga ilang debater ng Trinitarian, ayan, na ngayon naging defender ng apostolic faith. Ayan. So, God bless sa ating lahat at pagpalain po kayo ng Diyos.